Sa datos ng Police Regional Office o PRO3, nagsimula ng tumaas ang krimen pagsapit ng buwan ng Setyembre hanggang Disyembre nitong nakaraang 2012. Umabot na sa 1,848 ang total crime volume noong buwan ng Setyembre at bumaba ng bahagya sa 1,780 nitong buwan ng Oktubre. 1,571 naman ang naitala sa buwan ng Nobyembre at 1,515 sa buwan ng Disyembre ng nakaraang taon. Kinakalap pa ang datos ng mga nai-report na krimen para sa buwan ng Nobyembre at Disyembre ngayong taon. Pero nitong buwan ng Setyembre, 5,245 na ang nasa tala ng PNP at 4,361 naman ang naitala ng PNP nitong buwan ng Oktubre. Kung pagbabatayan ng datos, tumaas ng halos 400% ang bilang ng krimen na naitala noong buwan ng Setyembre at Oktubre ng nakaraang taon kumpara sa kaparehong buwan ngayong taon. Nangunguna raw sa mga buwan ng Setyembre hanggang Disyembre ang krimen ng pagnanakaw. Matatandaan nitong nakaraang linggo, bago pumasok ang buwan ng Disyembre, isang establishmento ang nilooban ng mga hindi pa nakikilalang salarin sa Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga kung saan nakuha nila ang mahigit sa 30,000 pisong kita sa isang araw. Pero ayon kay Police Superintendent Nelson Aganon, PIO ng PRO3, iba raw ang paraan ng pangangalap ng datos ng PNP ngayong taon. Nagkaroon tayo ng bagong parameters na pina-impose ng PNP through the Directorate of Investigation and Detective Management, kung saan yung mga recorded na incidents sa barangay, blatter, at mga recorded incidents sa other agencies, law enforcement agencies, ina-add na siya ngayon sa total crime volume na na-report sa police lang. Unlike before, ang source lang ng data is from the police. So, malaki talaga naging discrepancy. Ngayon, masasabi natin mas accurate na kasi kung ano yung na-report sa barangay, kinakount na natin. So, kahit na na-settle siya in the barangay level, considered as, kung may nangyaring incident, considered as incident pa rin siya. Mataas raw ang oportunidad na makakabiktima sa ganitong panahon dahil sinasamantala ng mga masasamang loob ang pagkakataon. Alam ng mga criminal elements na maraming may mga bonuses, may mga pera na ipon, na pinaghahandaan talaga ng bawat Pilipino yung pagdating ng Christmas season. So ito'y ginagawa nilang parang right time sila para mambiktima. So ito'y kailangan din na mapagsikapan na mabantayan, especially yung mga malls, sa mga lugar na maraming tao. Para masugpo ang mga krimen ngayong papalapit na ang Kapaskuhan, nagpakalat na ng 80 karagdagang puwersa ang Police Regional Office 3 sa 4 na syudad ng Central Luzon. Actually, dinagdagan na namin galing sa RPSB yung aming additional na mga urban patrollers na tinawag namin. Ito yung naka-incorporate sa ating integrated patrol system para mapaigting lalo yung ating pagmamanman sa mga kalsada. Ito yung mga walking beats na tinatawag natin. So, tinitignan din namin, ina-analyze namin kung saan yung mga crime-prone areas talaga para yun ang matutukan natin. Payo ni Aganon, kailangan raw tiyakin ang seguridad ng mga bahay kung iiwan ng mga magbabakasyon. Pinaiiwas din ng PNP ang publiko sa madidilim na lugar at eskinita kontra snatcher at hold-upper. Iwasan raw muna ang pagsusuot ng mga alahas at pagdadala ng mamahaling bagay lalo na sa mataong lugar. Napapansin din namin yung ibang mga kriminal sa ibang bayan, nagko-converge kung saan yung lugar na dinudumog ng tao, so may mga dumadayo rin. Ako po si Joshua Lansangan, alerto, alisto sa pagbabalita.